Ang hangin sa lumang bahay sa Quiapo ay malamig at mabigat. Tila may dalang lihim na hindi kayang buksan ng sinuman. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa tahimik na silid, sumalubong sa mga matang puno ng luha. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Elisa Morales, 52 taong gulang. May maitim na buhok na bumabagsak sa kanyang balikat, mapusyaw na balat at mga matang naglilihim ng sakit na hindi niya mailarawan. Hawak-hawak niya ang isang lumang retrato sa pader. Ang retratong iyon na tila may buhay na may ngiting puno ng lihim. Ang retrato ng kanyang ina na matagal nang nawala. Ngunit ngayon ay tila nananabik na sabihin ang katotohanan. Bakit mo ako iniwan? Bulong ni Elisa na halos umaatungal sa katahimikan ng lumang bahay. Ang kanyang tinig ay nanginginig at bawat salitang lumalabas ay parang suntok sa dibdib ng nanonood. Ang mga mata niya ay naiilawan ng mga kandila sa paligid, naglalarawan ng bawat pinatong na damdamin, galit, lungkot at pangungulila. Ang mga dingding ng bahay ay puno ng alikabok at ang bawat tunog ng hagdang kahoy sa ilalim ng kanyang paa ay tila kalabog ng mga alaala ng nakaraan. Sa isang iglap, bumagsak ang retrato sa sahig. Ang salamin ay napilas at sa bawat bitak, lumilitaw ang isang lihim, isang pangalan, isang petsa, isang pangako na nagtatago sa loob ng maraming taon. Si Elisa ay napahagulgol, humihinga ng malalim at halos mawalan ng lakas sa bigat ng nadiskubre niya. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga tanong. Ano ang nangyari sa kanyang ina? Bakit siya iniwan sa gitna ng dilim? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng lihim na iyon na nakatago sa simpleng retrato? Bago niya tuluyang maunawaan, isang pawag sa pintuan ang nagpagising sa kanya. Si Marco, ang kanyang kapatid na lalaki, 54 na taong gulang, may maitim na balat at matalim na matang puno ng pangamba, ay nakatayo sa labas. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang sobre. Elisa, kailangan mong makita ito bago huli ang lahat, sabi niya, may bahagyang pagkakalog sa boses. Dito nagsimula ang sandaling magbago ang lahat. Ang simpleng silid sa Quiapo ay naging saksi sa pagbubukas ng isang lihim na matagal nang tinatago. Ang bawat saglit ay puno ng tensyon. Bawat tunog ay may dalang pangamba. Ang telebisyon sa tabi ng bintana ay nakabukas, ngunit walang tunog. Tila ang buong mundo ay huminto, naghintay sa bawat kilos ni Elisa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, parang sasabog sa bawat segundo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Bulong ng narrator, halong pag-iyak at sigaw ng tensyon. Dahil dito, palagi mong matatagpuan ang mga kwentong hahaplos sa iyong kaluluwa. Elisa ay dahan-dahang binuksan ang sobre. Ang laman nito ay isang sulat. Dilaw na dulot ng panahon, may mga punit sa gilid. Isang pangalan ang nakasulat, Rafael de la Cruz. Ang sulat ay mula sa taong minahal ng kanyang ina, ang ama ni Marco at Elisa. Ngunit may higit pang lihim na nagtatago sa bawat salita. Sa bawat linya, lumilitaw ang pagtataksil, ang pangakong nabigo at ang pag-ibig na nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Habang binabasa niya ang sulat, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang araw-araw na pamumuhay sa Quiapo, ang masayang umaga sa palengke, ang tawanan sa loob ng kanilang bahay, lahat ay tila nawala sa isang iglap. Si Elisa ay nakaupo sa lumang upuan, hawak-hawak ang sulat at hindi mapigilan ng luha. Sa bawat patak ng luha, bumabalik ang mga alaala. Ang kanyang ina na nagluluto ng adobo tuwing linggo, ang kanyang ama na laging mahinahon kahit may suliranin, at ang kanyang kabataang kapatid na si Marco na laging nagtatago sa likod ng kanyang mga biro. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagbago. Ang simpleng retrato sa pader at ang sulat sa kamay niya
ay nagbukas ng isang mundo ng katotohanan na matagal nang tinatago. Ang Quiapo, na dati ay puno ng buhay at tawanan, tila naging isang entablado ng misteryo at sakit. Ang mga taong nakakasalamuhan niya sa araw-araw ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Bawat isa ay maaaring may lihim na itinatago. Umalik sa alaala si Elisa ng gabi noong 15 ng Marso, 2005 kung kailan unang naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kanilang bahay sa Tondo. Ang hangin ay hindi normal, tila may dalang babala. Ang kanyang ina, si Maria, ay tahimik, hindi tulad ng dati. Ang mga mata niya ay malalim, puno ng pangamba, at sa bawat ngiti, may lihim na sinusubukang itago. Elisa, Marco, may kailangan kayong malaman balang araw, sabi niya. Ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Ang araw-araw na pamumuhay sa Quiapo at Tondo ay puno ng kasiyahan, ngunit may anino na nagtatago sa bawat kanto. Ang simpleng pagbili ng gulay sa palengke o paglalakad sa parke ay nagiging saglit ng pag-alala sa mga bagay na hindi nila naiintindihan noon. Ang bawat tunog ng kampana mula sa simbahan ni San Sebastian ay tila nagpapaalala sa kanila ng mga pangakong hindi natupad, ng mga lihim na nakatago sa likod ng bawat ngiti at halakhak. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elisa ay natutong magtanong sa sarili, ano ang katotohanan? Sino ang dapat paniwalaan? At higit sa lahat, paano niya haharapin ang mga lihim na ito na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman? Ang kanyang mga hakbang patungo sa lumang aparador ay mabigat. Bawat kahoy na hagdan ay sumisigaw ng alaala. Ang bawat silid na dinaanan niya ay puno ng mga alaala. Mga laruan ng kanyang kabataan, mga damit na naiwan ng kanyang ina, at mga litrato ng pamilya na ngayoy tila pinipilit na itago ang kanilang mga mata sa kanya. Ang bawat larawan ay may dalang mensahe, may nakatagong lihim, may sugat na hindi pa gumagaling, may pag-ibig na hindi natupad. Sa isang sandali, huminto siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Ang kanyang refleksyon ay hindi lamang larawan ng isang babae sa edad na 52. Ito ay larawan ng isang taong naglakbay sa dagat ng kasaysayan ng pamilya, sa alon ng kasakiman, pag-ibig at pagtataksil. Nakita niya ang sarili niya sa mata ng kabataan, masaya, puno ng pangarap, at sa mata ng kasalukuyan, puno ng pangamba at tanong. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Kila ang langit mismo ay umiiyak kasama niya. Ang mga patak ng ulan ay kumakatok sa bintana, naglalaro sa mga nakalantad na kanto ng bahay. Ang tunog nito ay nagiging musika ng alaala, ng lungkot at ng paghahanap sa katotohanan. Ngunit bago niya tuluyang masagap ang lahat ng iyon, may kumatok sa pinto. Ang simpleng tunog ay nagdulot ng panibagong tensyon. Si Marco, na matagal nang nagtatago ng kanyang sariling sakit, ay dahan-dahang pumasok. Ang kanyang muka ay mapusyaw, puno ng pangamba at pagkabigla. Elisa, kailangan nating pag-usapan ang nakaraan bago pa huli ang lahat, sabi niya. At sa bawat salita, sa bawat titig, sa bawat hininga, ang lihim na nakatago sa retrato at sa sulat ay unti-unting naglalantad ng katotohanan. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at lihim na itinago sa loob ng maraming dekada. Ang Quiapo at Tondo ay hindi na lamang mga lugar sa mapa. Sila ay naging entablado ng damdamin, ng alaala, at ng paghahanap sa kung ano ang talagang mahalaga sa buhay. At bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito na puno ng emosyon, mag-subscribe na sa channel. Dahil dito, palagi kang makakahanap ng mga kwentong huhaplos sa iyong puso at kaluluwa. Ang araw ay sumisilip sa makikitid na kalye ng Tondo. 2 araw matapos ang pagkakatuklas ni Elisa ng lihim sa retrato at sulat ng kanyang ina. Ang init ng hapon
ay hindi nakakapawi sa bigat ng kanyang damdamin. Si Marco ay tahimik, nakatayo sa tabi ng mesa. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang isang lumang larawan ng kanilang pamilya. Ang larawan ay kuha noong dekada 90. Sa harap ng simbahan ng Quiapo, ngiti sa labi ng kanilang ina, kamay na mahigpit na hawak ang kanyang ama. Ngunit sa mata ni Marco, ang larawan ay puno ng kasinungalingan. Alam mo ba, Elisa, may ibang tao pang kasama ang nanay natin noon? Tanong ni Marco. Ang tinig niya ay halos isang bulong, ngunit puno ng tensyon. Ang mga mata ni Elisa ay lumaki, halos hindi makapaniwala sa narinig. Ang ideya na may lihim pa sa likod ng lihim ay parang suntok sa kanyang dibdib. Umalik sa alaala si Elisa ng gabi noong 18 ng Marso, 2005, kung kailan unang napansin niya ang kakaibang tingin ng kanyang ina kay Rafael de la Cruz, isang matangkad at maputi na lalaking nakatira sa Pasig. Ang kanilang ina, si Maria, ay tila nagtatago ng isang pangakong hindi na natupad. Ngiti sa labi, ngunit may lungkot sa mata. Elisa, Marco, may tinatago si tatay at si Rafael, bulong niya sa sarili. Ngunit ang mamasalita ay hindi niya nauunawaan noon. Ngayon, sa ilalim ng araw ng tondo, ang mga alaala ay bumabalik at kasabay nito ang pagbabalik ng tensyon. Ang bawat salita ni Marco ay tila lumalabas mula sa isang bangumot na matagal nang nakatago. May nahanap akong lihim na sulat mula sa tatay natin at hindi ito para sa atin lang, patuloy niya. Ang sulat ay naglalaman ng pangako sa ibang babae, isang pangakong nagbago sa takbo ng buhay ng kanilang ina at sa huli, sa kanila rin. Si Elisa ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Hindi niya alam kung sasaktan siya ng katotohanan o kung ito ay magbibigay linaw sa lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tunog mula sa labas ng pintana ang pumigil sa kanya. Isang grupo ng mga kapitbahay ang nagtitipon, nag-uusap tungkol sa lumang bahay at sa mga kwento na naglalaman ng pagtataksil at lihim. Ang tondo na dati ay tahimik, ngayon ay puno ng bulong, mga mata na nakamasid sa bawat kilos, sa bawat galaw ni Elisa at Marco. Marco, ano ang gagawin natin? Tanong ni Elisa. Ang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. At dito, nagsimula ang unang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang simpleng araw sa tondo ay naging simula ng isang serye ng pangyayari na magpapabago sa kanilang pananaw sa pamilya, pag-ibig at katotohanan. Ang bawat hakbang sa lumang kalye ay puno ng pangamba at tensyon. Ang bawat salita ay may dalang lihim at pagtataksil. Bumalik sa alaala si Elisa ng gabi ng Marso 20, 2005, kung kailan natuklasan niya ang lihim na silid sa lumang bahay sa Quiapo. Ang silid ay puno ng mga lumang dokumento, retrato at mga bagay na hindi niya napansin noon. Ang bawat item ay tila may kwento, bawat litrato ay may lihim. Nakita niya ang larawan ng kanyang ina, kasama si Rafael de la Cruz, ang parehong lalaking nakasaad sa sulat, at sa mata niya, ang kasaysayan ay nagbago. Ngunit hindi lamang si Elisa ang apektado. Si Marco, na matagal nang nagtatago ng sariling damdamin, ay nahaharap sa kanyang sariling pakikipaglaban. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng parehong magulang ay nagdulot ng tanong sa kanyang sarili. Sino talaga ang ama niya? At higit sa lahat, paano niyang haharapin ang katotohanan na matagal na niyang iniwasan? Habang lumalalim ang gabi, ang lumang bahay sa Quiapo ay nagiging entablado ng tensyon. Ang mga dingding ay puno ng anino. Ang mga hagdan ay naglalakad sa alaala ng nakaraan at ang bawat silid ay nagtatago ng lihim.
Ang bawat tunog, mula sa patak ng ulan sa bintana hanggang sa mahinang huni ng kuliglig, ay tila nadadala ng babala. May isang lihim pa habang hawak ang isa pang lumang sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot. Sulat na iyon ay naglalaman ng lihim ng kanyang ama. Isang lihim na matagal nang tinatago sa loob ng maraming taon. Ang bawat linya ay puno ng pagtataksil, pag-ibig na hindi natupad, at pangakong nabigo. Bumalik sa alaala si Elisa ng unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagtataksil ng pamilya. Ang gabi noong 13 ng Abril, 2005, ang kanyang ina na dati puno ng ngiti at pag-ibig ay tila nagtatago ng lihim. Ang kanyang ama na dati matatag at mahinahon ay biglang naging malamig. Ang kanilang mundo ay nagbago sa isang iglap at si Elisa, sa murang edad, ay unang nakaramdam ng bigat ng katotohanan. Sa kasalukuyan, sa lumang bahay sa Quiapo, si Elisa ay natutong magtanong sa sarili. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Sino ang dapat paniwalaan? At higit sa lahat, paano niya mapapangalagaan ang kanyang sarili at ang kapatid sa gitna ng unos na ito? At bago tuluyang malunod sa pangamba, isang bahagyang tawag mula sa telepono ang pumigil sa kanya. Ang pinig sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit puno ng misteryo. Elisa, Marco, may kailangan kayong malaman bago tuluyang magbago ang lahat. Sabi ng tinig at sa bawat salita, ang tensyon ay lumalala. Habang ang gabi ay lumalalim sa Quiapo, ang dalawang magkapatid ay natutong harapin ang masalimuot na katotohanan. Ang bawat sandali ay puno ng pagtatanong, pagtataka at pag-alala sa nakaraan. Ngunit sa bawat luha at hapdi, may pag-asa. Ang pag-asa na sa kabila ng lahat, ang katotohanan ay magbubukas ng daan para sa pagpapatawad, pag-ibig at pagkakaisa. Ikaw, sa lugar nila Elisa at Marco, ano ang gagawin mo? Bulong ng narator. Halong tensyon at emosyon. Ibahagi ang iyong opinyon sa comments sa ibaba. Sa bawat saglit, ang lumang bahay sa Quiapo at ang makikitid na kalye ng Tondo ay nagiging saksi sa paglago ng komplikadong kwento ng pamilya Morales. Ang mga kapitbahay ay nagmamasid, ang mga alaala ay bumabalik, at ang katotohanan ay unti-unting naglalantad ng sarili. At ikaw, sa kanilang lugar, ano ang gagawin mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments sa ibaba. At huwag kalimutan na patuloy na samahan kami sa kwentong ito na puno ng emosyon at misteryo. Ang gabi sa Quiapo ay sumalubong sa dilim na parang kumot na bumabalot sa bawat sulok ng lumang bahay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Bawat patak ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Si Elisa ay nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang isa pang lumang sulat mula sa kanyang ama, habang si Marco ay nakatayo sa malapit. Ang mukha puno ng pangamba at pagod, ngunit may matinding determinasyon. Ang lihim na nakatago sa sulat na iyon ay higit pa sa anumang kanilang inaasahan. Isang lihim na maaaring magbago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Alam mo ba, Elisa, hindi lang pala si Rafael de la Cruz ang kasama ng nanay natin noon, bulong ni Marco. Halos naglalakad sa hangin ng tensyon. Ang puso ni Elisa ay tumibok ng mabilis. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kapatid ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung handa ba siyang harapin ang katotohanan, ngunit alam niyang kailangan. Ang lihim na ito ay naglalaman ng pagtataksil, ng lihim na anak na hindi nila alam, at ng pangakong hindi natupad ng kanilang ina sa dekada. Ang bawat linya ng sulat ay puno ng emosyon, pag-ibig, galit, panghihinayang at pagkabigo. Ang Quiapo na dati ay tahimik, ngayon ay puno ng sigaw ng nakaraan. Bawat hagdan at silid ay nagiging saksi sa paglalantad ng katotohanan. Bumalik sa alaala si Elisa ng unang gabi ng Hunyo, 2005.
kung kailan naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa loob ng bahay sa Tondo. Ang kanyang ina ay tahimik. Hawak ang isang lumang retrato na hindi niya nakikita noon. Ang mga mata ng kanyang ina ay naglilihim ng sakit at pangamba. At sa bawat ngiti, may nakatagong lihim. Elisa Marco, balang araw mauunawaan ninyo, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Ngayon, sa ilalim ng lamig ng gabi sa Quiapo, ang lihim ay unti-unting naglalantad ng sarili. Ang bawat salita sa sulat ay parang tunog ng kampana, kumakalansing sa kanilang mga puso. Si Elisa ay napahagulgol. Ang luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi habang hawak-hawak ang papel. Ang mga alaala ng kanilang kabataan, ngiti ng ina at mga halakhak sa bahay ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang pait at pangungulila. Si Marco, na matagal nang nagtatago ng sariling damdamin, ay hindi nakatakas sa bigat ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pangungulila. Ang mga mata ay naglilihim ng takot at pangamba. Paano natin haharapin ang lahat ng ito, Elisa? Tanong niya. Ang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay sinusubok sa pinakamalalim na paraan, at bawat saglit ay puno ng tensyon na maaaring sirain o magpatibay sa kanila. Ang gabi ay lumalalim at ang lumang bahay sa Quiapo ay nagyuging entablado ng tensyon at emosyon. Ang bawat silid ay puno ng lihim. Ang bawat patak ng ulan ay parang mensahe mula sa nakaraan. At ang bawat tunog ng hangin sa bintana ay nagdadala ng babala. Si Elisa ay natutong harapin ang sakit ng nakaraan, ang pagtataksil ng pamilya, at ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin upang mabuo ang kanilang buhay muli. E ikaw, sa kanilang lugar, ano ang gagawin mo? Bulong ng narrator, halong tensyon at emosyon. Ibahagi ang iyong opinyon sa comments sa ibaba. Habang ang gabi ay nagiging mas madilim, si Elisa ay naglakad patungo sa lumang aparador sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pangamba at alaala. Ang lumang aparador ay naglalaman ng mga lihim, mga litrato, dokumento at sulat na naglalantad ng pagtataksil, pag-ibig na hindi natupad at mga pangakong nabigo. Sa bawat item na kanyang hinahawakan, ang tensyon ay lumalala at ang kanyang puso ay tila napipisa sa bigat ng katotohanan. Bumalik sa alaala si Elisa ng gabi noong 17 ng Hulyo, 2005, kung kailan unang naramdaman niya ang pangungulila ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay tahimik, nakaupo sa tabi ng bintana at ang mga mata niya ay naglilihim ng kalungkutan. Ang bawat ngiti ay may kasamang lihim, bawat salita ay may nakatagong mensahe, at bawat kilos ay naglalantad ng sakit na hindi niya alam noon. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, may liwanag sa dulo ng tunel. Ang bawat lihim na natutuklasan ay nagdadala ng pagkakataon para sa pagpapatawad, pag-unawa at muling pagbabalik ng tiwala. Ang Quiapo, na dati ay puno ng dilim at alaala ng sakit, ngayon ay nagiging lugar ng pag-asa at bagong simula. Ang bawat araw ay puno ng pagsubok. Ang bawat desisyon na gagawin ni Elisa at Marco ay may dalang bigat. Ngunit sa bawat hakbang, natututo silang harapin ang kanilang nakaraan, tanggapin ang katotohanan, at hanapin ang lakas sa isa't isa. Ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay sinusubok sa pinakamataas na antas, ngunit may pag-asa na sa kabila ng lahat, matatag sila. Si Elisa ay natutong magtanong sa sarili, ano ang kahulugan ng pamilya? Ano ang tunay na pag-ibig? At higit sa lahat, paano niya haharapin ang katotohanan na matagal nang itinago? At paano niya ito mapapagtagumpayan upang magkaroon ng kapayapaan sa puso? Ang bawat sandali ay puno ng emosyon. Bawat eksena
ay puno ng tensyon at ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa pinakamahalagang desisyon ng kanilang buhay. Sa gitna ng ulan, sa lamig ng gabi at sa bigat ng lihim, natutong harapin nina Elisa at Marco ang pinakamalalim na katotohanan ng kanilang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, paano mo haharapin ang katotohanan kung ikaw ang nasa lugar nina Elisa at Marco? Ibahagi ang opinyon sa comments sa ibaba at huwag kalimutang samahan kami sa susunod na bahagi ng kwento. Ang araw ay sumisilip sa silid ng lumang bahay sa Quiapo. Unti-unting tinatabunan ang dilim ng gabi. Si Elisa ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang mga lumang sulat at retrato, habang si Marco ay nakatayo sa likod niya, tahimik ngunit puno ng emosyon. Ang bigat ng katotohanan ay unti-unting bumabawas at ang kanilang mga puso ay naglalakbay mula sa pighati patungo sa pagtanggap. Marco, handa na akong harapin ang lahat, bulong ni Elisa. Ang tinig niya nanginginig, ngunit puno ng tapang. Ang bawat salita ay tila kislap ng liwanag sa gitna ng dilim, nagdadala ng pag-asa sa puso ng nanonood. Ang retrato sa pader na matagal nang puno ng lihim ay tila ngumiti sa kanila, na para bang sinasabi na yon oras na para malaman ang lahat. Sa harap nila ay ang lumang aparador, puno ng dokumento at sulat na matagal nang itinatago. Isa-isa nilang binuksan at binasa. Bawat linya ay naglalantad ng pagtataksil, pangakong nabigo at lihim ng pamilya na higit pa sa kanilang inaasahan. Ang bawat eksena ay puno ng tensyon. Ang bawat salita, bawat titig, bawat luha ay naglalapit sa kanila sa pinakamahalagang pag-unawa sa kanilang buhay. Umalik sa alaala si Elisa ng gabi nung 14 ng Agosto, 2005, kung kailan unang naramdaman niya ang kabiguan ng pamilya. Ang kanyang ina, si Maria, ay tahimik, ang mga mata puno ng lungkot. Hawak ang isang retrato ng kanyang ama at Rafael de la Cruz. Ang bawat ngiti noon ay may kasamang lihim, bawat salita ay may nakatagong mensahe, at bawat kilos ay nagbabad ng sakit na hindi niya alam noon. Ngunit ngayon, sa liwanag ng umaga, ang mga lihim ay nagiging malinaw. Si Marco at Elisa ay natutong tanggapin ang nakaraan kahit na puno ito ng sakit at pagtataksil. Ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay nagdala ng kalayaan, at ang bawat pag-unawa sa nakaraan ay nagbigay lakas sa kanilang puso. Sa kalagitnaan ng paglalantad ng lihim, isang tawag mula sa kapitbahay ang pumigil sa kanila. Ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar, puno ng kaba ngunit may pag-asa. Elisa, Marco, may bago kayong malalaman, ngunit kailangan ninyong maghanda, sabi ng tinig. Ang bawat salita ay nagbigay linaw sa isang aspeto ng kanilang nakaraan na matagal nang nagtatago, isang pangakong hindi natupad, at isang lihim na magbabago sa kanilang hinaharap. Si Elisa ay napahagulgol, hawak ang kamay ni Marco. Ang bawat titig nila sa isa't isa ay puno ng pag-unawa at lakas. Ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay nasubok sa pinakamataas na antas, ngunit sa huli, nagpatibay ito. Ang bawat alaala ng sakit, pagtataksil at pangungulila ay nagbunga ng pag-ibig, pag-asa at pag-unawa. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa katotohanan. Bulong ni Elisa, ang tinig niya ay puno ng damdamin. Ang kanyang mata ay basa ng luha, ngunit ang bawat patak ay simbolo ng paglaya, hindi lamang mula sa nakaraan, kundi mula sa bigat ng lihim na matagal nang itinago. Ang Quiapo at Tondo, na dati ay puno ng anino at alaala ng sakit, ngayon ay nagiging entablado ng bagong simula. Ang mga kalye, ang lumang bahay at ang bawat sulok ay naglalaman ng kwento ng pagpapatawad, pag-ibig at pagtanggap sa katotohanan.
Ang bawat tunog ng kampana sa simbahan ay parang musika ng pag-asa at ang bawat patak ng ulan sa bintana ay nagiging simbolo ng paglilinis at bagong simula. Habang ang araw ay patuloy na sumisilip, si Elisa at Marco ay naglakad sa lumang kalye, hawak ang kamay ng isa't isa. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon at ang bawat titig ay naglalaman ng pangakong hindi na mauulit ang sakit ng nakaraan. Ang kanilang mga puso ay naglalakbay mula sa pighati patungo sa pag-ibig at pagtanggap. At sa bawat sandali, natututo silang harapin ang hinaharap ng may tapang. Alam mo, sa kabila ng lahat, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpekto o mali. Ito ay nasa pagtanggap at pagpapatawad. Bulong ni Marco, ang tinig niya ay puno ng emosyon at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagiging aral hindi lamang sa kanila, kundi sa bawat nanonood, na sa bawat lihim, sa bawat pagtataksil, at sa bawat sakit, mayroong liwanag na naghihintay. At sa wakas, sa huling sandali ng kwento, natutunan nilang tanggapin ang nakaraan at yakapin ang kinabukasan. Ang bawat lihim ay nagbigay ng lakas, ang bawat alaala ay nagbigay ng aral, at ang bawat luha ay nagbunga ng pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay. Ang pagpapatawad ay naglilaya. Ang sakit ay maaaring maging lakas. At kung ang kwentong ito ay humaplos sa iyong puso, ibahagi ito sa isang mahal sa buhay. Sabihin mo rin sa amin, alin sa bahagi ng kwentong ito ang pinaka-emosyonal para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maghanda ka sa susunod na kwento. Ang pangako ng digmaan, isang nakalimutang panata na bumalik sa liwanag. I-click mo na at ipagpatuloy ang pagkamangha at emosyon sa amin. Ang Quiapo, Tondo, at bawat sulok ng lumang bahay ay nanatiling saksi sa pagbabalik loob, pag-ibig, at pagkakaisa ng pamilya Morales. Ang kanilang kwento ay nagbukas ng pinto sa bagong simula at sa bawat nanonood, nagbigay inspirasyon na sa kabila ng lahat ng lihim, pagtataksil at sakit, may pag-asa at pagmamahal na naghihintay.